ang aming layunin sa pagsasampa o paghahain ng very urgent manifestation with motion, questioning the legality, the constitutionality, the validity ng pagtatalaga kay Senator Judge Chis Escudero bilang presiding officer at pag-iwas, pagtakas, pagtanggi ni Sherwin Gatchalian bilang presiding officer ng impeachment court. Ang aming layunin lamang dito ay to preserve the integrity of the impeachment court and of the impeachment trial and of the impeachment proceedings every step of the way. Ngayon, dahil nga mali yung ginawa, it was procedurally infirm. Meron ngayong a dark shadow of doubt hovering above diyan sa authority ng presiding officer of the impeachment court. Ulitin ko we are not questioning the validity of the constitution of the impeachment court. No. The constitution of the impeachment court is valid and according to the dictates of the constitution. Walang debate doon. Ang tinatanong namin sa Korte Suprema at hinihiling namin sa Korte Suprema, pahintuin yung pagiging presiding officer ni Senator Judge Chis Escudero. Hindi ang impeachment court. Hindi ang impeachment court. Kung hindi, yung pagiging presiding officer ni Senator Chis Escudero. Bakit? Kasi nga ito'y labag doon sa doctrine of constitutional supremacy. Linabag nito ang malinaw na pag-uutos ng Article 11, Section 6 of our Constitution at kapag inatras pa ho ninyo, malinaw doon sa deliberation ng Constitutional Commission 28 July 1986 base sa kanilang records number 42. Malinaw doon na in all other cases, kapag ang dinidinig ay ang kaso ng impeachable officer except that of the President of the Republic of the Philippines, it is the Senate President and no other. No other senator to the exclusion of all other senators. Senate President ang dapat mag-preside. Ito ay kasalanan ni Sherwin Gatchalian. This is not the fault of Senator Chis Escudero. However, meron pang magagawa si Senator Chis Escudero. Kung may delikadesa, pwede niyang i-tackle ito sa Lunes. Kahit mag-caucus silang mga senator judges, tika muna, mayroong nakabinbin na very urgent manifestation with motion diyan sa Korte Suprema, docketed as E-05546. Kini-question yung ang pagtatalaga sa akin bilang presiding officer at mayroong basihan. Yung basihan natin ay yung ating saligang batas at yung deliberation ng Constitutional Commission dated again July 28, 1986. At pag ito'y magpapatuloy, magkakaroon ng patuloy na dark shadow of doubt, malagim, madilim at maitim na pagdududa ng sambayan ng Pilipino sa legalidad ng pagkakatalaga kay Chis Escudero bilang presiding officer. Shadow of doubt. Ano bang ibig kong sabihin nun? Shadow of doubt, it blocks out clarity, it blocks out hope, it blocks out trusts. Kasi kung mali yung pagkakatalaga sa'yo, mali rin yung mga naging issuances, rulings at orders mo bilang presiding officer. Pagka nagpatuloy ito, hindi lamang ang depensa, hindi lamang ang prosecution ang nasa panganib dito. The prosecution and the defense are both at a disadvantage unless and until this issue ng illegal na pagkakatalaga sa presiding officer ay maresolba ng ating Korte Suprema. It creates a feeling of uncertainty. Nagkakaroon ng duda. Hindi lamang ang prosecution, hindi lamang ang depensa, bagkos higit pa yung mismong inuusig, si Vice President Inday Sara Duterte. At ganon din, tayo, taxpayers, tayong mamamayang Pilipino, magdududa tayo. O nga legal ba yung pagtatalaga kay Senador Chis Escudero? Legal ba yung pag-iwas ni Sherwin Gatchalian sa kanyang obligasyon na maging presiding officer? Tatandaan natin, lagay natin sa tamang konteksto, kasalanan ito lahat ni Senate President Sherwin Gatchalian.
Sapagkat nung nagkaroon sila ng botohan, alam naman niyang duly constituted na ang impeachment court. Alam naman niyang magaganap na yung impeachment trial. At alam naman niya na ang trabaho ng Senate President ay maging presiding officer sa impeachment trial ng lahat ng impeachable officers maliban na lamang sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Anong kasalanan niya? Alam mo na eh. Alam mo ng kaakibat ng trabaho at tanggapan ng Senate President yan, pagiging presiding officer ng impeachment trial at ng impeachment court, tinanggap mo pa. Alam mo nang hindi mo kaya yung hamon. Alam mo nang hindi ka equipped. Wala kang hindi lamang karanasan, di bali na yung karanasan eh. Makukuha mo yan bilang Senate President. Pero wala kang kakayahan na maging presiding officer. Alam mo yan, ramdam mo yan, at nasa diwa mo yan. Alam mo yan, pero tinanggap mo pa rin. Meron pa siya mga statement nung simula na handa raw siya na maging presiding officer. Kung handa ka, dapat gumawa ka ng ruling na hindi ka pumapayag na magkaroon ng botohan para sa bagong presiding officer bukod sa katauhan ng Senate President. Ano? Yan yung dapat nating tutukan, mga kababayan. Ngayon, pagka mayroong shadow of doubt, it creates a feeling of uncertainty, again, both to the prosecution and the defense, especially yung inaakusahan, yung inuusig, si Vice President Inday Sara Duterte at tayo, taxpayers. We are shouldering the cost of the daily, Monday, Tuesday, Wednesday. Hindi naman natitigil yan, yung hearing lang. Yung trial proper lang ang nagre-recess, pero tuloy ang trabaho ng impeachment court ng Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tayo ang pumapasan, tayong taxpayers ang nagbabayad niyan. Mano ba naman nabigyan tayo ng isang pagdinig na naaayon sa saligang batas? Ano? Sapagkat yung inuusig bukod sa second highest official of the land, lahat po dapat dito ay naayon sa saligang batas. Not only that the accused or the subject of the trial in the impeachment court is the second highest official of the land, siya lang naman ang kaisa-isa na halal na opisyal ng Republika ng Pilipinas na ginawaran ng mahigit sa 32 milyong boto ng mamamayang Pilipino. 32 million votes ang iginawad dito ng mamamayang Pilipino. Tapos, gagawa tayo ng isang pagdinig na labag sa ating saligang batas. Yes, I am questioning yung pagtatalaga kay Senator Judge Chis Escudero. Hindi sa impeachment court. Nandyan yan, trabaho ng Senado yan eh. Pag sumampa yung articles of impeachment, wala silang pwedeng gawin. Hindi sila pwedeng umiwas. Kagaya ng pag-iwas ni Sherwin Gatchalian sa kanyang trabaho bilang presiding officer. Hindi pwedeng umiwas ang Senado na mag-constitute bilang impeachment court. Hindi kagaya ni Sherwin Gatchalian na umiwas, na tsope, na bahag, natakot, iniwasan, tumakas sa kanyang responsibilidad, hindi para sa kanyang sarili o hindi para sa mamamayang Pilipino na maging presiding officer ng impeachment court. Malinaw yan. Ngayon, hanggat hindi inaaksyonan ng Korte Suprema itong aming very urgent manifestation with motion, no? Dahil ang layunin ng aming very urgent manifestation with motion, ang layunin lamang ho nito ay to preserve the constitutional integrity of the impeachment process every step of the way. Litin ko ha, ang aming layunin sa pagsasampa o paghahain ng very urgent manifestation with motion, questioning the legality, the constitutionality, the validity ng pagtatalaga kay Senator Judge Chis Escudero bilang presiding officer at pag-iwas, pagtakas, pagtanggi ni Sherwin Gatchalian bilang presiding officer ng impeachment court. Ang aming layunin lamang dito ay to preserve the integrity of the impeachment court and of the impeachment trial and of the impeachment proceedings every step of the way, and to prevent the trial from proceeding under a presiding officer
whose authority, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang legality and legitimacy remains under serious and unresolved constitutional challenge. We are challenging yung kanyang authority. Ulitin ko kasalanan ito lahat ni Sherwin Gatchalian. Kung hindi siya natsope, hindi siya naduwag, hindi siya natakot, hindi siya umiwas, hindi siya tumakas sa kanyang responsibilidad na maging presiding officer ng impeachment court during the impeachment trial, hindi sana kami naghain ng very urgent manifestation with motion. Ngayon, lahat tayo ay mayroong a dark shadow of doubt as to the legitimacy. Ngayon, hindi na lamang yung legitimacy ni Senator Judge Chis Escudero, kung hindi yung mga kanyang orders, yung kanyang mga rulings, yung mga desisyon, no? Meron na ngayong dark shadow of doubt.